Ganda po natin ang atin pong mga buhay, ang atin pong mga puso, sa atin pong pagsamba at pagpupuri sa Panginoon sa gabing ito. And Sister Melly will lead us the worship service tonight. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts are filled with joy. Lift your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness. Give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Oh, He'll descend upon your life and make you whole. Salvation belongs to the Lord. Your blessing be on your people. Kantain po natin ang hymn of praise, O for 1,000 tongues to sing. Oh, for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. My gracious Master and my God,
assist me to proclaim, to spread through all the earth abroad the honors of thy name. He breaks the power of cancelled sin, he sets the prisoner free. His blood can make the foulest clean, his blood availed for me. Hear him, ye deaf, his praise ye dumb, your loosened tongues employ. Ye blind, behold your Savior come, and leap ye lame for joy. Ye blind, behold your Savior come, and leap ye lame for joy. Let's pray, church. Thank you, Lord, for the wonderful evening. Here are your children to praise you, to worship you, and to honor you in the Most High. Lord, filling our hearts with your presence, fill our minds with your wisdom, empower us, and may your word be the anchor and medicine that we need in our daily life. Truly, God, that your gracious generosity will keep us forever grateful. Thank you for your loving kindness. Thank you for your faithfulness. Thank you for your provision. Thank you for your love and grace. Bless your Son as your instrument to deliver your word tonight. Give him knowledge and wisdom through your Holy Spirit, O Lord. To you, Lord, belongs all the glory, honor, and power in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So, good evening mga kapatid. We will go now to the greetings and announcement by Pastor Danny Bidad. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ang atin pong mga greetings at announcement. Una po sa lahat, binabati po natin ang lahat ng atin pong mga kapatiran na nagdiriwang po ng kanilang mga kaarawan from January 1 hanggang sa araw na ito, January 15. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat, maging sa mga kapamilya po ninyo at mahal sa buhay na nagdiriwang ng kaarawan at mga wedding anniversaries. So napakabilis po ng araw. Nakalahati na naman po natin ang unang buwan ng 2022. So ganun din na magpapatuloy po ang mga gawain po natin online. And hopefully this coming Friday or Saturday, God willing po, sana po ay makapag-open na po tayo ulit sa ating church, makapag-start na po tayo ulit ng face-to-face worship service. So let us pray for that. And also, bukas po ay magsisimula na rin po ang ating pong online discipleship training. So inaanyayahan ko po kayong lahat sa atin pong training na ito, discipleship training. Everybody is welcome po. And because all Christians are also disciples of the Lord. So wala pong exempted dito. Lahat po tayo we are called to be disciples of the Lord. Ano po? Ito po ay paanyaya ng Panginoon sa atin to empower us, to equip us as disciples of the Lord Jesus Christ to transform the world. Magpapatuloy din po ang mga Bible study ng United Methodist Women at ang prayer meeting po ng United Methodist Men every Wednesday. So, ganun din po ay pinapaalala din po natin ang paghahanda po natin sa nalalapit na Cards Conference po natin. This coming, that is January 30. Yun po ay Sunday night. Pero sa Pilipinas, dahil ang atin pong presider
ICD is Eduardo Sales. Yun po ay Monday sa kanila. So, mayroon pa tayo pong 2 linggo sa ating preparation sa mga maghahanda po ng mga report po nila. Ang Committee on Finance, yung pong report ninyong proposed budget ng ating church this year 2022. And also the accomplishment of the Church Council of our church, yung ating accomplishment ng ating pong buong programa ng the year 2021. Ganon din po ang report ng ating treasurer sa actual income po natin from June to December. And also, we will hear also the report of our lay leader regarding the lay participation and lay involvement of our lay members in the church. Kung ano po yung participation and involvement ng mga laiko members ng church sa paglago ng ating iglesia. That is the lay leaders report. At magre-report din po ang inyong pastor sa Committee on Nomination and the membership of the church, and also the presidents of our organizations ng UMW at ng WCS. So pag-pray po natin ang ating pong paghahanda, mga kapatid, sa atin pong nalalapit na Charge Conference. It is about reporting and recommendation. Ito po yung formal recommendation po natin sa Charge Conference na ito, yung pagka-recognize ng Israel Mission Congregation to be a local church. Ito po yung pinaka-formal na time, mga kapatid, na atin pong i-recommenda sa Charge Conference na ito. After the approval ng Charge Conference, pupunta sa distrito, which is the Central Luzon District, and then may approve din po ito sa atin pong annual conference, Central Luzon Philippines Annual Conference. So let us pray sa mga paghahanda po natin ito, mga kapatid. And may the Lord bless us all. Yun lamang po ang atin pong mga announcement and greetings. Salamat po, Pastor. So we will go now to the scripture reading again by Pastor Danny Bidan. Ang atin pong text for tonight, para sa atin pong mensahe ngayong gabi, at ito may matatagpuan sa Bagong Tipan, sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, unang Korinto, kabanatang 12, talatang 1 hanggang 12, at ganito po ang ating mababasa. Ang ipaliliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ibig kong maging maliwanag sa inyo ang mga bagay na ito. Noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y nagpapaniwala sa kung ano-anong mga Diyos-Diyosan na di naman nakapagsasalita, alam ninyo yan. Kaya't ibig kong malaman ninyo na kailan may di masasabi ng sinumang kinakasihan ng Espiritu ng Diyos, sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni naman, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanyang Espiritu Santo para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa ay pinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayahang nagpapahayag ng mga aral ng Diyos, at ang isa ay ang kakayahang makaunawa sa aral ng Diyos. Ang iisang Espiritong ring iyon ang nagkakaloob
sa iba ring iyon na nagkakaloob ng malaking pananalig sa Diyos. At ang iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan. May pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At may pinagkalooban din ng kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang espiritu. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at ang iba naman ang magpaliwanag niyon. Ngunit isa lamang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. Pinagpala po tayo ng Panginoon at purihin po natin ang dakilang pangalan niya sa pagkarinig po natin ng bahagi ng kanyang salita. Amen. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So this is the time to open our hearts, our minds, and listen the proclamation of the word by Pastor Danny Pitat. Thank you, Sister Melly. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ito po ay we celebrate in advance. Bukas po ay second Sunday after the Epiphany. And ganun din po ay pinagdiriwang din po natin sa araw na ito, the UMW Saturday. Kung kaya ang atin pong mga worship stewards ngayon ay mga kababaihan. So, napakasaya po natin the week before Christmas and the week before the New Year. At tayo po ay nag-celebrate, malayang-malaya po tayo kapag celebrate ng Christmas dito sa Israel, and then yung New Year po natin. Subalit after the New Year, dumako po tayo sa first week ng New Year, ay hindi po lingid sa ating lahat na napakarami pong mga nagkasakit, inubo, nilagnat, nagka-sore throat. Meron din pong mga kapatiran na nag-positive, and hopefully naka-recover na po sila in Jesus' name. And hanggang ngayon kahit ako ay medyo namamalat pa. Inom pa rin ng tea with lemon. Binigyan natin ng konting honey. So meron din mga kapatiran na I tried to convince them today sa mga kababaihan na kung sakaling hindi po maharap ni Sister Melly ang kanyang pagli-liturgist, sila po sana ang mag-take over. Subalit yung iba po, sabi nila, Pastor, inuubo pa rin ako. Pastor, namamalat pa rin ako. So, these are the result ng kung baga talagang season talaga ng trangkaso at lagnat sa panahon natin ngayon. And naisabay pa itong COVID variant, new variant ng COVID na Omicron. So, this is the time na bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya sa Panginoong Hesus, this is the time na tayo po ay dapat na maging matatag, dapat na maging mapagmatsyag. Higit sa lahat, huwag po nating hayaan na tayo po ay talunin ng problema, stress, o kaya depresyon. Sapagkat higit na makapangyarihan po ang Espiritu ng Panginoon na nasa sa atin kaysa yung Espiritu ng Diablo na nandito sa sanlibutan. Let us pray.
Panginoon, sa amin pong pagbubulay-bulay, Panginoon, ng iyong mga salita sa gabing ito. We invoke your holy presence tonight, O God. Higit sa lahat, ang kapangyarihan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo na siyang manguna sa amin, kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, sa amin pong pag-aaral at pakikinig ng iyong mensahe, mga salita, Panginoon, na siyang magbibigay sa amin, O Diyos, ng katatagan, pagkain namin spiritually, Panginoon, upang lalo pa kaming lumago, Panginoon, sa amin pong pananampalataya at pagkaalam sa iyong mga salita. Binubuksan po namin, O Diyos, ang aming mga puso't isipan. Ikaw, O Diyos, ang manguna, kumilos ka, Panginoon, sa iyong anak na gagamitin. Magsalita ka sa kanya, maging sa iyong mga anak, Panginoon, na makikinig. Kayo po, O Diyos, ang mangusap sa kanila. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas itong aming dalangin. Amen. Napag-aralan po natin nung nakaraang Saturday, doon po sa mga Samaritano, na kung saan ay nakarinig po sila ng Ebanghelyo ng Panginoon at sila po ay sumampalataya din sa Panginoong Hesus at sila po ay nagpabautismo. That is our message last Saturday. At sila po ay, bagamat sila po ay nagpabautismo at nananalig at tumanggap sa Panginoong Hesus, pero hindi pa rin nila tinatanggap ang banal na Espiritu Santo. Hindi pa rin sila nababautismuhan sa Espiritu Santo. Sila po ay nabautismuhan lamang sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus. Meron palang sitwasyon na ganon. Kahit pa nung unang pangangaral pa lang ng mga apostoles, mga alagad ng Panginoon, mayroon din palang mga mananampalataya na even though sila po ay Kristiyano na, sila po ay tumanggap na sa Panginoon at nagpabaptize na. Subalit, the power of the Holy Spirit ay hindi pa rin nila natatanggap. At kung atin pong ihahalin tulad sa panahon natin ngayon, marahil, meron din mga nagsasabing sila po ay Kristiyano na rin. Subalit, the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit ay hindi pa rin nila natatanggap o hindi pa rin nila ito nagagamit sa kanilang buhay bilang mga Kristiyano. Ano po? So pag-aaralan po natin ngayon ang kaloob ng Espiritu Santo, ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Every Christian must experience the baptism of the Holy Spirit. Hindi lamang po baptism ng tubig, bautismo sa tubig. Higit na mahalaga. Mahalaga po ang bautismo sa tubig. Subalit ang tunay talaga na ebidensya ng pagiging tunay na mananampalataya, pagiging tunay na may relasyon ka sa Panginoong Hesus ay yung nakikita sa iyong buhay ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo. At makikita lamang ito sa pamamagitan ng mga kaloob na ibibigay niya sa buhay ng bawat Kristiyano at mananampalataya. Marahil sa oras na ito, kapatid, ay hindi mo pa nadidiscover. Hayaan mong manalangin ka. Hilingin mo sa Diyos kung ano ba yung kaloob niya sa iyo. So nandito po yung mga kaloob na sinasabi rito ni Apostol Pablo na ito po ay ibinibigay ng Espiritu Santo sa bawat mananampalataya ayon sa kanyang maibigan. So, hindi po ito hinihingi sa Diyos. Ano po, bilang mga mananampalataya at bilang mga Kristiyano anak ng Diyos, hindi po hinihingi ito sa Diyos. Bagkos ito po ay kusang ipinagkakaloob ng Banal na Espiritu Santo sa bawat mananampalataya. So, yung pagpapasya o pagpili ng kaloob o pagbibigay ay nasa kalooban po ito ng Banal na Espiritu Santo na siyang naghahari sa ating mga buhay. Higit sa lahat,
dapat muna nating isigurado. Dapat muna nating matiyak kung talaga bang nasa atin na ba ang Holy Spirit? Nasa atin na ba, naghahari na ba sa ating buhay ang banal na Espiritu Santo? Ako po ay nagtitiwala na tayo pong lahat ngayon, nasa atin na po mayroon na po tayong personal na relasyon sa Panginoong Hesus. Nagpabautismo na po tayo sa tubig at tinanggap na po natin ang paghahari at pagbautismo sa atin ng banal na Espiritu Santo. Hindi po aksidente ngayon na tayo pong lahat ay naririto ngayon sa ating online worship service. I believe that it is through the leading of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. Kaya po tayo ngayon ay nangagtipon to worship the Lord, to give Him thanks, at ganoon din para po siya ay papurihan. Ayon kay Apostol Pablo sa unang Korinto, Kabanatang 12, talatang 1 hanggang 11, ay ganito po ang ating mababasa. Sa verse 1, ang ipaliliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. So, may kaloob po ang banal na Espiritu Santo. Iba po yung kaloob doon sa bunga ng Espiritu Santo. Alam po natin na yung bunga ng Espiritu Santo sa Galatians chapter 5, mababasa po natin doon ng bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, kapayapaan, kagalakan. Yun po ang mga bunga ng Espiritu Santo. At dito naman ang tinutukoy ng Apostol Pablo ay kaloob. Yung sa English po, ito po yung gifts of the Holy Spirit. Mayroon pong kaloob ang bawat isa sa atin mula sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ibig kong maging maliwanag sa inyo ang mga bagay na ito. Sabi po ni Apostol Pablo, noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y nagpapaniwala sa ano-anong mga Diyos-Diyosan na di naman nakakapagsalita. Alam ninyo yan. So yung mga Kristiyano noon sa lugar ng Korinto, sa iglesia ng Korinto, bago po sila makakilala sa Ebanghelyo, bago po nila marinig ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus at sila po ay tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Panginoong Hesus, ay sila po ay mga pagano. Sila po ay may dati po sila po ay mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na tinutukoy nga rito ni Pablo na hindi naman sila nakapagsasalita. Sila ay may bibig, sabi niya, may hindi nakapagsasalita. So, maging sa atin pong mga buhay, sa mga nakalipas po natin, marahil ay ganun din po tayo. May kanya-kanya po tayong mga iniidolo, mga sinasamba, na kung saan ay wala namang magandang benepisyo o may tutulong sa atin. O kaya ay hindi naman makapagliligtas sa atin. Katulad ng mga taga-Korinto bago po sila makakilala sa katotohanan. Kaya't ibig kong malaman ninyo na kailanman di masasabi ng sino mang kinakasihan ng Espiritu Santo sumpain si Jesus. So, ang sino mang nasa kanyang banal na Espiritu Santo, kung nasa sa iyo ang banal na Espiritu Santo, hindi mo kailanman isusumpa ang Panginoong Hesus. Kailanman ay hindi mangyayari yon. Kung nasa sa iyo yung banal na Espiritu Santo, hindi mo susumpain ang pangalang Hesus, pangalan ng Panginoong Hesus. At sabi pa niya, kailan may din sinasabi ng sino mang kinakasihan ng Espiritu Santo ng Diyos, sumpain si Jesus, at hindi rin masasabi ni naman Panginoong Hesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. So, ganun din, hindi po natin tatawaging Panginoon ang Panginoong Hesus kung wala po sa atin ang banal na Espiritu Santo. Kaya po tayo tumatawag ng Lord Jesus, Panginoong Hesus, because we are leading by the power of the Holy Spirit. Kaya yung mga tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus, sila po ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kung kaya sila po ay tumatawag ng Panginoong Hesus. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. So, there are varieties of
gifts, iba't iba po ang kaloob ng banal na Espiritu Santo, subalit iisang Espiritu lamang ang nagkakaloob nito. Tandaan po natin yon. Iisang Espiritu lamang ang nagkakaloob nito. Ito ay ang Espiritu Santo. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. So, katulad ng ating church, meron po tayong mga pastor, meron po tayong mga diakonesa, meron po tayong mga misyonero, meron tayong mga volunteer workers, meron din tayong mga church officers, lay leader, meron po tayong mga lay people, katulad ninyo na mga miyembro ng church. Subalit, may kanya-kanya nga po tayong uri ng paglilingkod. Ano po? May pastor, may guro, mayroong opisyal. So, iba't iba pong uri ng paglilingkod ang atin pong pinaglilingkod sa Panginoon. Subalit, iisang Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. So, iba't iba rin yung gawain na pinagkatiwala sa atin. Subalit iisang Diyos, ano po, yung atin pong iisang Diyos ang sumasalahat sa mga taong nabigyan ng gawain o ministry. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa kaibubuti ng lahat. So, ibig sabihin mga kapatid, every believer, every Christian, ano po, ang lahat po ng sumasampalataya sa Panginoon ay may kaloob na ibinigay ang Diyos sa ikabubuti ng lahat. So, ibig sabihin yung kaloob na iyon, hindi lamang sa iyong pansariling interes bakit mo nasa sa iyo yan na kaloob. Hindi ito para sa iyong sarili lamang. Ano po? Kundi sabi niya rito, sa ikabubuti ng lahat, sa ikabubuti ng iglesia. So yung gift na yan, na mula sa banal na Espiritu Santo, gamitin po natin sa ikabubuti ng iglesia, sa ikabubuti ng lahat. So mga kapatid, i-discover po ninyo kung ano po ba yung kaloob ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo, ibinigay niya sa inyo. So ang bawat isa ay binibigyan ng kaloob na nagpapahayag na sa kanya ang Espiritu Santo para sa ikabubuti ng lahat. Para po sa paglago ng ating iglesia po yan, kaloob ng Diyos. Na yan na ibinigay niya sa atin. Sa iba ay ipinagkalooban sa pamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos. So isang kaloob po ay yung kakayahang magpahayag ng aral ng Diyos. Katulad po ng ginagawa ko ngayon, preaching is one of the gift of the Holy Spirit na pinagkakaloob po ang pagpapahayag ng aral ng Diyos o ng salita ng Diyos. Tayo namang lahat ay pwedeng mag-share ng Word of God kahit hindi po tayo pastor sa panahon natin ngayon. Di ba napakasipag po natin sa atin pong mga timeline sa ating Facebook? Di ba napakasipag nating mag-share sa ating messenger, sa ating mga close friend ng Word of God sa ating mga chat group? So mabuti po yun. That is one way of using your gift to share, para magpahayag ng salita ng Panginoon. Ano po? Pag magpahayag ng aral o salita ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, yun po yung isang bagay na dapat po nating gamitin. Lahat po tayo, we can proclaim, we can share, we can declare the goodness of the Lord sa lahat po ng atin pong mga nakakausap, mga kaibigan at kapamilya. So one gift of the Holy Spirit, kaloob ng Banal na Espiritu Santo ay ang kakayahang maghayag ng aral ng Diyos. Pangalawa, ang isa na may kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. Kung minsan, di ba, kapag nag-aaral tayo ng Bible, hindi po natin lubos na maunawaan yung mga verses, mga passages, parang ang lalalim, lalo na yung mga talinghaga, di natin na malaman kung anong kahulugan. So mayroon pong isang
isa naman na kaloob sa iyo ay yung kaya mong i-interpret, kaya mong ipaliwanag, maunawaan mong mabuti yung aral ng salita ng Diyos para naman ito ay may paliwanag ng mabuti sa iyong mga kapatiran. Ano po? So isang pan din po 'yon. Isang kaloob yung maunawaan mo ang aral ng salita ng Diyos. Yung una, ipahayag ang aral ng Diyos. Pangalawa, yung maunawaan, mayroon kang kaloob upang maunawaan ang salita ng Diyos, sabi po niya rito. Kakayahang makaunawa sa aral ng Diyos. Sapagkat hindi lahat ay may kakayahan na makaunawa sa aral ng Diyos. Ano po? Iyon po ay kaloob ng Banal na Espiritu Santo, ang kakayahang makaunawa sa salita o sa aral ng Diyos. Ang iisang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos. Ayun din pala. Matatag o malaking pananalig sa Diyos, sabi niya rito. Ano po? Isa pang kaloob ng Diyos sa atin ay ang malaking pananalig sa Diyos. O yung matatag na pananampalataya ang ikahulugan nito. So, kung sino man po sa atin ang mga dapat na maging matatag ng pananampalataya nila, una po sa lahat tayo pong mga ama ng tahanan o kaya ay ina ng tahanan, sapagkat tayo po yung dapat maging example ng isang matatag na pananampalataya. Even nowadays, dahil sa panahon ng pandemic, panahon na tayo po ay nasa panahon na para bang namumuhay tayo sa hindi normal, kailangan po natin ito, yung kaloob na ito ng Diyos na malaking pananalig. So, purihin po ang Panginoon. Nandito po tayong lahat patuloy na naglilingkod sa Diyos at hindi po tayo nabubuwal sa ating mga pananalig sa Kanya. Yun po ang isang kaloob ng Diyos sa bawat isa. Nais mong pong makamtan ng Panginoon para sa atin, ibigay ng Panginoon sa atin yung magkaroon tayo ng malaking o matatag na pananalig sa Diyos. At sa iba na may kakapangyarihang magpagaling ng mga may sakit. That is the gift of healing. Baka nasa sa inyo po yan. Kailangan po lang ninyong tanungin sa Panginoon kung ano ba yung kaniyang ibig na ipagkaloob sa inyo na gift of the Holy Spirit. Baka meron po ito sa inyo ang gift of healing. So napakaraming mga nagkakasakit ngayon, napakaraming mga nagpapositive sa sa COVID. So napakaraming mga may sakit mentally, physically, emotionally. And then kailangan po natin ng healer. Kailangan po natin ng may gift ng healing. Hindi po ako sigurado kung ito ba'y gift ko po ang gift of healing. Gusto ko rin magkaroon sana. But it is the Lord. Kasi sabi niya rito, ito po ay ibinibigay ng Espiritu Santo sa mananampalataya sa kanino mang maibigan niya, sabi niya. Hindi po natin ito pinipilit na ibinigay sa atin, i-request. Ito po ay kusang ipagkakaloob sa atin ng Banal na Espiritu Santo, the gift of healing. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan. So doing miracles. Ito na lang siguro yung para bang iilan lang na nasasaksihan na natin sa panahon natin ngayon. Yung nakakita ang bulag, makalakad yung pilay, pakainin yung kwan sa pagpapakain sa libo-libo. Ano po? So yung mga kababalaghan na ginawa ng Panginoong Hesus noon at ang mga alagad noon ay isang kaloob din yon mula sa Espiritu Santo ang gumawa ng mga miracles. Ano po? Marahil po, iyon po ay kaloob sa inyo ng Diyos. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng kababalaghan. May pinagkalooban naman ng kahusayan sa paghahayag ng salita ng Diyos. Kung kaya't meron po tayo talagang
may mga gift talaga nila yung preaching. Magaling po siyang magpahayag o mangaral ng salita ng Diyos. That is isang bagay po na unique po sa sa isang mananampalataya, ang pagkalooban ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At may mga pinagkalooban din ng kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang espiritu. So, ibig sabihin pala, there are the gift from the Holy Spirit at mayroon din namang mga kaloob mula sa masamang espiritu. Ano po? So, tayo po ay that is the spirit of discernment. Ibig sabihin, alam mo kung ito ba ay espiritu mula sa Diyos o espiritu na galing sa diablo. So let us be vigilant nowadays sapagkat napakarami na pong mga false prophet, false teacher, na kung saan ay nawawala po tayo sa tunay na katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. So, iyon po rin po ang isang gift na kaloob ng Diyos to discern kung ito ba ay kaloob mula sa Espiritu Santo o mula sa masamang espiritu. At sabi pa niya rito, may pinagkalooban din ng kakayahang makapagsalita sa iba't ibang wika. So you're speaking in tongues. At sa iba naman ay ang magpaliwanag niyon. So magkaiba po yon. Yung mayroon yung makapagsalita sa ibang wika at yun namang isa naman yung mag-interpret o magpaliwanag kung ano yung sinasabi ng nag-i-speaking in tongues. Ano po? At sa verse 11 sabi po niya, ngunit sa lahat ng mga kaloob na ito ng banal na Espiritu Santo, iisa lamang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito. So, the gift of ang kaloob sa paghahayag ng salita ng aral ng Diyos, ang kaloob na makaunawa sa aral ng Diyos, ang kaloob na pagkakaroon ng matatag o malaking pananampalataya sa Diyos, ganon din naman ang pagiging mahusay sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at ganon din sa gumawa ng kaloob na gumawa ng kababalaghan o magpagaling ng mga may sakit. Sabi po niya rito, iisa lamang espiritu ang nagkaloob nito at iisang Espiritu Santo ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi. So take note, ang banal na Espiritu Santo po ang siyang nagbibigay, ang siyang namamahagi sa bawat mananampalataya ang mga kaloob na ito ayon sa kanyang maibigan. Kaya't mga kapatid, bawat isa po bilang mga miyembro ng iglesia, because we are one in the body of Christ, tayo po ay nasa iisang katawan ng Panginoong Hesus bilang mga mananampalataya sa Panginoong Hesus, ay pinagkalooban po niya tayo ng gift from the Holy Spirit. Binigyan po tayo. Kailangan po nating alamin iyon kung ano po bang kaloob ang ninanais o kaya ibig ng Diyos na plano ng Diyos na ibigay sa iyo. So, kailangan po nating i-discover po iyon. Marahil na-discover mo na, marahil hindi pa. Kailangan mo pong malaman yon sapagkat ito po ay bawat kaloob po na nasa sa atin ay mahalaga sapagkat ito po ay sa ikauunlad ng iglesia. Ito po ay sa ikabubuti ng lahat. Your gift from the Holy Spirit, ito po ay ang benefit po nito ay makakatulong sa paglago ng bawat isa at sa paglago ng iglesia. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon nakalulungkot sapagkat isang article po sa balita ang aking nabasa ngayon, because of this pandemic at because of this rapid increase of Omicron new cases, lalo pong dumarami yung mga lalong-lalo na sa mga kabataan ang nagkakaroon ng depression, ang nagkakaroon ng mental problem. Yun po yung isang epekto ng pangyayaring ito. Ano po? Lalong-lalo na sa mga kabataan. And I believe
tayo pong lahat ngayon ay patuloy na nagiging matatag sa ating mga pananampalataya. Let us claim that gift of the Holy Spirit na tinatawag niyang malaking pananampalataya. Hindi po tayo sumusuko sa pagsubok because we have that matatag na pananampalataya o malaking pananampalataya sa Diyos. Despite of this reality na in this world, wala pong permanenteng bagay dito sa mundo. Ano po? Ang permanenteng bagay lamang na makikita natin sa mundong ito ay pagbabago. Araw-araw may pagbabago tayong nakikita. Ano ba? Bukas meron na naman ganito, bukas meron na. Yun ang permanente. Pero life is not permanent. So ang buhay po natin dito sa mundo, the reality is life is short. Life is fragile. Hindi po natin alam kung kailan magtatapos. Kaya kailangan po natin na mas pahalagahan ang mga spiritual na bagay kaysa mga material na bagay. Ano po? Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Oo, mahalaga ang pagkain. Mahalaga ang sahod. Mahalaga ang pera. Mahalaga ang tayo po may napundar. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, huwag po nating kalimutan, ay ang atin pong pananampalataya sa Diyos at paglilingkod sa Kanya. Yung pong mga bagay na spiritual o pangwalang hanggan po sana ang priority po natin, ano po, na tignan. Sapagkat kung uunahin po natin ang mga bagay na spiritual, sabi ng Panginoon, if we seek first the kingdom and all His righteousness of God, He will provide our needs. Ano po? So dapat po nating unahin ng Panginoon. Let us discover what gift of the Holy Spirit ang nais bang ibigay sa atin ng Diyos. I-discover po natin yon at ipaglingkod po natin sa Kanya para sa ikabubuti ng ating iglesia at sa ikalalago ng pananampalataya ng bawat isa. Kaya ang atin pong hamon ngayon mga kapatid bilang mga mananampalataya sa Panginoon, bilang mga binautismuhan, tayo po binautismuhan sa isang tubig, sa isang pangalan ng Panginoong Hesus, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At bilang tayo po nabautismuhan sa isang Espiritu Santo, kailangan po natin ngayon sa panahon ngayon ang maging matatag. Kailangan po natin magliwanag sa madilim na sanlibutan ito. Panahon na po na tayo po ay ang kaloob natin na maghayag ng salita ng Diyos ay ipahayag po natin sa panahon ngayon. Ito po ang panahon na kailangan tayo ng Diyos sa pagpapahayag at pagbabahagi ng Kanyang banal na salita. Purihin ang Panginoon sa gabing ito na nagkakaloob ng mga magaganda at mabubuting bagay para sa atin, lalong-lalo na ang makaloob ng banal na Espiritu Santo at ang bunga ng Espiritu Santo sa ating mga buhay ay makita nawa sa atin pong patuloy na paglalakbay bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya sa Panginoon at bilang mga dayuhan sa mundong ito. Magningning nawa ang atin pong pananampalataya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Ang napakayamang mensahe, A Bread of Life, na ibinigay mo o ibinahagi mo sa amin sa gabing ito. Purihin ang Panginoon. Dumako na po tayo sa offertory. And I would like to read you from the book of Deuteronomy, chapter 8, verse 18. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. In Tagalog version, alalahanin natin siya ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang managana kayo. So God give us the blessing of being able to work, earn, save, spend, and accumulate wealth. So gawin din natin ito sa mga
ginagawa din natin ito sa mga anak natin, ginagawa din natin ito sa community para pagtulong. So, gawin din natin to honor God as a faithful steward. So this is the time to give our bring back or give back portion of our wealth to God. So mga kapatid, ipunin niyo lang yung mga offerings ninyo, and then 'pag, nag-resume na tayo this coming Friday and Saturday, so ibigay na natin doon sa sanctuary natin. And, ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Panginoon, right? Amen. So, and after that, the offertory song, Thanksgiving prayer will lead us Sis Jacqueline Villapando. Before the world began, you were on his mind, and every tear you cried is precious in his eyes. Because of his great love, he gave his only son, and everything was done so you would come. And nothing you can do can make him love you more. And nothing that you've done could make him close the door. Because of his great love, he gave his only son, and everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, he will take them all. Power of the word, power of his blood, and everything was done so you would come. Nothing you can do could make him love you more, and nothing that you've done could make him close the door. Oh, because of his great love, he gave his only son, and everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, he will take them all. Oh, the power of the word, the power of his blood, and everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, he will take them all. Oh, the power of the word, the power of his blood, and everything was done so you would come. The power of the word, the power of his blood, everything was done so you would come.
Manalangin po tayo. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong kadakilahan. Tunay nga po na ikaw lang po ang papurihan at sasambahin. Tanging ngalan mo, O Diyos, ang aming itataas at pasasalamatan. Salamat at muli kaming nagtipon-tipon sa pamamagitan ng Zoom. Salamat, Panginoon, at hindi naging hadlang ang aming kasalukuyang sitwasyon upang kami ay magpatuloy sa aming pagsamba ngayong gabi. Salamat, O Diyos, sa iyong anak na ginamit upang ibahagi ang iyong banal na salita. Kami po ay nagpapasalamat sa walang hanggang pagmamahal at mga pagpapala sa amin. Patawad, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa iyo, sa aming mga kapwa. Batid po ang nilalaman ng aming mga puso, mga pangamba namin sa araw-araw. Sa kabila ng lahat ng mga ito, Panginoon, alam namin na nandiyan ka palagi sa aming tabi na hindi mo kami pababayaan. Hinihiling namin, O Diyos, na patuloy ng pag-ingatan ang bawat isa sa amin, kasama ng aming mga pamilya. Patuloy mo kaming gabayan upang sa ganun manatili kaming nasa sa iyo at lalong palakasin ang aming pananampalataya. Ito po, Panginoon, ang aming pasasalamat at panalangin at aming pinabalik ang lahat ng papuri sa iyo, Ama. Amen. 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 We Amen. will go. We will go now to the closing hymn. Have thine own way, Lord. It's time. Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord, have thine own way. Hold o'er my being, absolute sway. Fill with thy spirit till all shall see Christ only always living in me. Christ only always living in Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, sa gabing ito, O Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O Diyos, sa iyong pangunguna sa aming pananambahan, Panginoon, sa gabing ito, sa pamamagitan, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu Santo, na siyang nagkakaloob ng bawat kaloob, O Diyos, upang amin pong magamit sa ikalalago, O Diyos, ng iyong iglesia at sa karangalan ng iyong pangalan. Tunay nga po, Panginoon, ang salita mo ay salita ng katotohanan.
na bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano at mga anak mo, Panginoon, ay nararapat lamang, O Diyos, na gamitin po namin ang ibinigay mong kaloob sa amin sa ikalago at ikabubuti, Panginoon, ng iyong iglesia. Tulungan mo kami, Panginoon, na malaman at mabatid, Panginoon, kung ano po ang mga kaloob na ito. Nawa, O Diyos, ay paibatid mo po sa amin, Panginoon. Naway, at upang sa ganun, O Diyos, ay amin pong may paglingkod ng naaayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na kami po ay nakapagsama-sama sa pananambahan. Minsan pa, O Diyos, sama-sama po namin ipinapanalangin ang yung patuloy na proteksyon sa bawat isa, hindi lamang po sa amin dito sa Israel, kundi po maging sa amin pong mga kapamilya at sa amin pong mga mahal sa buhay. Patuloy mo po kaming ingatan, Panginoon, at ilayo sa anumang kapahamakan o pagkakasakit. Higit sa lahat, Panginoon, ilayo mo kami, Panginoon, sa anumang infection, Panginoon, gawa ng COVID-19 na ito. Lord, continue to give wisdom sa amin pong mga leaders ng government, sa amin pong mga frontliners. Continue to give them, bigyan mo sila, Panginoon, ng patuloy na kalakasan, ng patuloy na katatagan ng kalooban, Panginoon, higit sa lahat, ang kanila pong matatag na pananampalataya. Kaya din Yes, po, Lord. Diyos, bagamat nagbalik na naman po, Diyos, ang pagdami ng mga new cases, Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Nawa po, Panginoon, ano man po ang mga emotional problem po namin, mga mental or physical, Lord, na amin pong nararanasan sa oras na ito, we pray for healing right now, Panginoon. In the mighty Amen, name of Lord. Jesus, Lord, Amen. pour out your healing power sa lahat-lahat, Panginoon, Amen, ng may Lord. mga karamdaman sa oras na ito, ang Amen. aming pong mga kapatiran, ang aming pong mga kapamilya, kaibigan, kababayan. Lord, we pray for their healing and recovery right now. Even our employers po, Panginoon, ay pagalingin mo po sila at palakasin at ibalik, Amen, Panginoon, ang Lord. dati na po nila pong Amen. kalakasan Yes, at Lord. kalusugan, Panginoon. Lord, ganun din po, O Diyos. Despite, Panginoon, sa mga pangyayaring ito sa amin pong kapaligiran, sa amin pong mundo, Lord, tulungan mo po kaming maging matatag sa amin pong pananampalataya. Tulungan mo po kaming magtagumpay, Panginoon, sa mga sitwasyon na ito. Sapagkat nangako ka, Panginoon, kami po ay naniniwala kaysa sa Espiritu na hari sa mundong ito, Panginoon. Kaya't kami po ay magtatagumpay sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga problema, sapagkat alam po namin, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Panginoon, tulungan mo rin po ang bawat isa sa amin na maging mabuting katiwala sa kaloob, Panginoon, ng iyong Yes, banal na O Espiritu God. Santo na ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo po kaming mabatid ito, Panginoon, at magamit ito sa ikalalago, Panginoon, ng iyong iglesia. Ganyan din po, Panginoon, tulungan mo ko rin po ang bawat isa sa amin na maging mabuting katiwala sa aming oras, sa aming panahon, sa amin pong mga tinatangkilik. Nawa, Panginoon, ay mga secondary lamang ang mga bagay na ito sa aming buhay. Naway tulungan mo kami na unahin, O Diyos, ang iyong kalooban at mga espiritual na bagay, Panginoon, kaysa ang mga material na bagay. Yes, Sapagkat, O Panginoon, God. ang mga material na bagay ay may katapusan. Subalit, ang mga espiritual na bagay, kung ito po'y aming uunahin, ito po ay magbubunga ng walang hanggan. Lord, hindi po Amen, namin Lord. madadala ang material na bagay sa iyong kaharian. Bagkus sa iyong kaharian, Panginoon, wala na po kaming hahanapin sapagkat sa lugar na yon ay inihanda mo ang lahat para sa amin. Panginoon, tulungan mo po kaming maging masiyahan ang anuman nasa sa amin, Panginoon. Tulungan mo Yes, O kami na God. wag mabulag, Panginoon, ng mga bagay dito sa mundong ito.
Bagkus, O Diyos, tulungan mo kaming unahin ang iyong kalooban, ang paglilingkod sa iyo, Panginoon, at ang paggamit, Panginoon, sa kaloob mo sa amin, sa bawat isa upang ipaglingkod sa iyong iglesia upang kami po'y sama-samang lalago sa ikabubuti, Panginoon, ng iyong iglesia. Minsan pa, Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin. Alam mo po, Panginoon, ang kahilingan ng bawat kapatid, Panginoon, sa oras na ito. At alam mo po, Diyos, ang kanila pong mga panalangin at pangangailangan, Panginoon. And right now, Panginoon, higit sa lahat na hinihingi po namin ang isang malaking pananampalataya, ang isang matatag na pananampalataya upang amin pong mapagtagumpayan, Panginoon, ang mga pangyayari, O Diyos, at mga hinaharap po namin na mga suliranin sa mundong ito, Lord, dahil sa pananampalatayang ito, kami po ay lubos magtatagumpay. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, at sa iyong pag-ibig. Sa iyo po namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat, ang amin pong mga plano, ang amin pong mga pangarap, sa iyo po namin, O Diyos, ipinagkakatiwala. Sa pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas itong aming dalangin. Amen. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. At gayon din ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, ang siyang patuloy na maghari at manatili sa ating mga puso at sa ating mga buhay. At ang patuloy na paggabay at pagkakaloob ng kaloob ng Banal na Espiritu Santo ang siyang sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen. 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 May the peace of the Lord be with you all, mga kapatid. Amen. And also with you. Amen. If home is really where the heart is, then home must be a place we all can share. For even with our differences, our hearts are much the same. And where love is, we come together there. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Wherever there are children singing,
when love brings us together in one place. Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Where there are words of kindness spoken, where a vow is never broken, we can live together there. Love will be our home. 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 Wherever there is laughter ringing, someone smiling, someone dreaming, we can live together there. Love will be our home. Wherever there are children singing, where a tender heart is beating, we can live together there. Love will be our home. 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 Hello, purihin po ang Panginoon. Salamat po mga kapatid. Amen. Sa Amen. inyo pong Good presensya. evening po sa ating